At ito na nga, dahil reheat lang yung lunch kanina, yung amo kong lalaki ay hindi kumain dito sa bahay. So, nung dinner, ito na nga ay nag-request sila ng burger daw sa bahay. Nag-order lang sila ng Forsan burger. Yung Forsan burger, nakasama na yung fries. Meron na silang available na fries. Basta pang burger lahat yung pinibenta nila dyan. Meron din silang sariling bread at yung patty. Yung in-order nilang beef patties ay 2 plates. Sa isang plates ay 6 yan. So, 12 lahat. Dito naman sa bahay ay 8 kami. Tapos 9 kasama yung driver. So, meron pang extra in case na gusto pa nila. Then, nagbabili na rin ako ng mayonnaise dahil naubusan kami at hindi nga ako nakagawa. Pati yung sliced cheese. At ito nga yung kanilang bread na sobrang yummy. Nakalagay dyan potato bread. Fresh yun talaga yung bread nila. Pati yung mga patties na binibenta nila ay fresh. So, sobrang sarap. Kaya yung mga amo ko ay dito talaga sila bumibili sa Forsan. As usual dito, pag bibili ay iisang plastic, isang item talaga. So, ang dami-daming plastic na madadala sa bahay. Maraming basura kaya kailangan siyang tupiin para hindi kalat. Yung beef burger patties natin, nilagay ko lang yan sa baking pan. And then, 400 Fahrenheit yung ating temperature ng oven. I-bake lang natin yan ng mga 30 to 35 minutes. Dapat hindi yan siya overcook para hindi siya dry. Moist pa rin. Masarap yung kanyang texture ng ating burger. Yung amo kong lalaki at si Basma nga ay galing pa sa ospital. Hindi nga sila kumain ng lunch kasi nga reheat lang. And then yun na nga yung order nila at sa mga oras na yan ay kararating lang nila. So ang sabi nila ay 6:30 ready na daw yung dinner. So bumaba ako ng 5:45 ata yun. Tapos nag-start na akong dyan. Nilagay ko na sa oven yung yung beef patties. Tapos habang nagbe-bake tayo ng beef patties, nag-slice ako ng tomato, onion, tapos lettuce. Nilagay ko na yung sliced cheese para ready na siya. Then naghiwa-hiwa na rin ako nitong onion rings. Hindi talaga ito mawawala dahil hinahanap to ng mga bata. Habang nag-aasikaso ako sa mga sangkap dyan, ay nagpainit ako ng mantika para i-fry naman natin yung fries. Sa coating naman ng onion rings, tansya-tansya lang, flour. Naglagay ako ng cornstarch, asin, garlic powder, paminta, onion powder, naglagay ako ng paprika, naglagay ako ng oregano, dried oregano yung nilagay ko. Pwede naman dried basil leaves. Naglagay din ako ng paprika. Tapos naglagay ako ng konting baking powder. Mix lang yan lahat. Tapos nagkuha lang ako, nagseparate lang ako ng konti niyan. Then nilagyan ko ng tubig at egg. Para i-coat naman natin as wet mixture. Time press muna tayo sa onion rings. Mainit na yung ating mantika. Nilagay ko na yung fries. Para double time, pagluto ng ating burger patties, ready na lahat din yung mga side dish. So ito na nga yung ginamin ko kanina na wet mixture. Yung dried mixture, binawasan ko ng konti, nilagyan ko yan ng egg, tapos naglagay ako ng tubig. So dyan ko nilagay muna, and then nilagay ko sa dried mixture. Binalik ko sa wet mixture ang onion rings, and then nilagay ko sa last na coating ay breadcrumbs. And then, yun na. Ipiprito na natin yan. Meron na tayong freshly made, homemade na onion rings. Super yummy yan. Naubos namin yan. Nilagyan ko na lahat or kinote ko na lahat yung onion rings habang naghintay tayong maluto yung ating fries. Pagka hindi talaga ako magagawa ng onion rings dyan, minsan tatama rin ako, yung mga bata ay maghahanap. Kasi nga, nasanay na sila na pagka mag-burger ay yun talaga, meron talagang onion rings. Ito na yung ating fries, naluto na yung first batch. Naka-second batch ako dyan dahil feeling ko ay hindi magkasya. Tama na din naman, hindi din talaga magkasya yung first batch. At yung ating onion rings ay nalagyan ko na lahat ng coating, and then pagka mag-burger dito, hindi mawawala yung scrambled egg. Dahil yung amo kong lalaki, scrambled egg is life, or egg is life sa kanya talaga. So nagbati na ako dyan ng 5 itlog. Ready na yung ating bread, ready na rin yung ating mga side dish na tomato, onion, yung lettuce at yung sliced cheese. Ready to serve na rin yung fries. O diba sabay-sabay silang natapos lahat. Para init pa talaga pagkakain yung mga amo. Nag-iwan lang ako ng kunting fries para sa amin ni Belle para hindi na kami kuha ng kuha doon habang kumakain sila.
ito na din yung ating burger guys. Ready na yan to serve. Ilagay ko na lang yan sa warmer. Kakatapos ko lang niluto yung second batch ng fries. Then sinunod ko na itong onion rings. At ito na nga sinalin ko na yung burger patties natin sa warmer para mainit pa talaga siya. At hindi madaling malamig. So yung onion rings, lutuin lang naman yan until golden brown. Siguro nga walang mga 10 minutes yan, luto na siya. So ganyan lang siya. Super crispy, super malinamnam yung ating onion rings. And then sinunod ko na yung ating scrambled egg para sabay nga silang maluto at mainit pa din. So habang nagluto ko ng scrambled egg, nakaupo na yung mga amo. Then ito na yung ating onion rings. Syempre nag-iwan ako ng para sa amin ni Belle. Nag-iwan din ako ng burger patties, yung bread, lahat ng mga side dish. Iniwan ko na sa dirty kitchen para hindi kami kuha ng kuha. Kasi nga pag hindi ako mag-separate, papakuhain din kami at tatawag din ng tatawag. Wala siya? Kuya? Ate? Ano si ate na rin? May tinapay pero pinipigilan ko. Kanina pa ako kumakain ng kanin. Kumusta naman to? My God. Tapos bibigyan mo pa ako ng coke. Ayoko na eh. Ayaw mo? Dami ko nakain kasi kanina na ano. Kundi lang yung kanin pero ang daming gulay. Ano din yun? Ba yun? Potato at ano yun, pumpkin. Carrots, ganun. Isa lang nito. Tapos fries, kay Belle na lahat.